kong Maria ay nakakilig. Anak ko, hindi ka ba nagsasawa na basahin ang mga sulat ni Crisostomo Ibarra? Hindi po, Papa. Naari ako mamuhay nito lang ang aking binabasa araw-araw. Oo, parang tinapay. Binubusog ang aking puso't kaluluwa. Oo, parang kaya siya babalik. Anak ko, huwag ka sanang mabibigla sa aking ibabalita. Ano po yun, Papa? Si Ibarra, nakabalik na sa Pilipinas. Ha? Talaga? Kurut-kurutin at sampal-sampalin niyo po ako upang malamang hindi ito isang matamis na panaginip naman. Anak, hindi ka nananaginip. Hindi ka nananaginip. Masaya-saya ko, Ama. Mas masaya pa sa ibong magkasintahan sa umaga. Kailan po siya babalik? Sa susunod pa na linggo, anak, maghahanda ako ng salo-salo para sa kanyang pagbabalik. Oo, anak. Huwag ka nang malulungkot. Hindi po, Ama. Hindi po. Nakapaghintay nga po ako ng 7 taon. 7 araw pa kaya. Masaya po ako. Pati rin ako, anak. Masayang-masaya ako. Mga mangmang talaga ng mga Indo. At napatunayan din sa aking 20 taon na pagsiservisyo sa bayan. Wala silang mudo at nagagapwisit sila. Magkakasalanan sila at hindi man nila alam paano mag-isa. Padre Damaso, andito tayo sa bayan ng Indo. Ba, ano naman ngayon? Taga namang mga mangmang sila. Magandang gabi sa inyong lahat. Kinagagala kong ipakilala ang anak sa aking lumaong kaibigan, si Crisostomo Ibarra. Ang ganang araw sa inyo lahat. Ayan, Padre Damaso, pag may isang matalo sa kaibigan ng aking ama. Padre Damaso, sa matalik ng kaibigan ng aking ama. Hindi ako bibo. Narinig ko ang iyong sinap. At nagkakamali ka. Hindi ko kaibigan ang iyong ama. Pamanin po. Ikaw ang anak ni Don Rafael Ibarra. Hindi po kayo nagkakamali. Maligayang pagbabalik sa Europa. Kilala ko ang inyong ama. Tama na muna ang pag-uusap. Nakanda na yung mga hapunan. Pilipinas mo, dahil sa iyo. Hindi malawak ang mula sa makawagan. Hoy! Ganyan ba ang pagtrato mo sa isang mistisa? Bulag ka ba? Hindi naman ako bulag. Sa katunayan, mas mahina pa aking mukha. Pinagmamasdan ko lang ang kulirete sa iyong mukha. Alam ko namang maganda ako, pero hindi ibig sabihin na kukunin mo ang mamahalin kong saya. Padre Damaso, ikaw na umupo dito. Hindi. Ituloy mo na yung planong pag-upo sa silyang iyan. Sige na, at huwag ka nang kayo. Ikaw na lang umupo dito. Matatanggap ko naman. Hindi. Ikaw ang nararapat na umupo dyan. Ikaw ang mas malapit sa pamilya Santiago. Sige na, ikaw ang umupo dito. Pero ikaw ang padre sa lugar na ito. Ay, sige na nga. Umalis ka na, at ako na lang umupo dito. Kailan ka ba pumunta sa Europa? Itong pang-paraan. Tila ba't nakalimutan mo na ang ating bansa? Sa totoo lang, lagi kong iniisip ang Pilipinas. Ako yata nakalimutan ito. Ikaw, anong pinakamagandang lugar na mapuntahan mo? Pinag-aralan ko ang bawat bansang may klase-klaseng tema ng pangkabuhayan, reliyon at politiko. Yan lamang ang nalalaman mo. Sinasayang mo pala ang iyong pera sa pagpunta sa mga lugar na walang kwenta. Kung itatanong mo yan sa mga batay, siyang alam nila yan. Mauuna na. Kakarating ko.
Marami daw ang aasi kasi. Hindi ako papayag. Malapit na si Maria Clara. Pupuntahan ko siya ng umaga bukas. Sabi na ko sa kanya. Nakita niyo yun? Nakita niyo yun? Ganyan kabasusan ang makukuha nyo kapag mag-aaral kayo sa Europa. Kung ako ang masusunod, ipagbabawal ko ang pagpupunta doon.